May Biblia ka sa bahay. Marahil ay nasa istante ito kasama ng iba pang mga libro. Marahil ay nasa drawer sa tabi ng kama na medyo luma na ang gulugod nito. Marahil ito ang regalo sa iyo ng isang tao na may nakaukit na pangalan mo sa pabalat at ilang beses mo nang binuklat-buklat nang hindi alam kung saan magsisimula. Karamihan sa mga tao ay may Biblia. Ngunit halos walang huminto upang magtanong ng pinakasimpleng tanong sa lahat. Ano nga ba itong aklat na hawak ko? At hindi ito isang simpleng tanong dahil ang sagot ay magugulat sa maraming tao. Ang Biblia ay hindi isang aklat. Hindi sa karaniwang kahulugan ng salita. Mayroon itong pabalat. May mga pahina parang isang libro. Ngunit kapag binuksan mo ito at talagang siniyasat, mapagtatanto mo na sa loob ay mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Mayroong 73 magkakaibang teksto. Isinulat ng humigit kumulang 40 magkakaibang tao sa 3 magkakaibang wika, Hebreo, Aramaiko at Griego. Mahigit 1,500 taon mula sa panahon ni Moises, mga 1,200 taon bago si Kristo hanggang sa katapusan ng unang siglo ng panahong Kristiyano. Isipin mo sandali, 1,500 taon. Nangangahulugan ito na ang mga pinakaunang teksto ng Biblia ay isinulat mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Nasa pagitan ng may akda ng unang aklat at ng may akda ng huli ay mayroong mas malaking distansya kaysa sa naghihiwalay sa atin mula sa gitnang panahon, na walang kahit isang tao ang nakabasa ng lahat ng ito sa unang pagkakataon gamit ang kanilang sariling mga mata. At narito ang tanong na bumabagabag sa maraming tao. Kung ang lahat ay napakasalimuot, paano natin ito mapagkakatiwalaan? Paano magkakaroon ng pagkakaugnay-ugnay ang isang aklat na isinulat ng 40 iba't ibang tao sa loob ng 1,500 taon? May masasabi ba itong totoo? Maaari ba itong maging salita ng Diyos? Ito ay mga tapat na tanong at nararapat ang mga ito sa tapat na sagot. Iyan mismo ang gagawin namin sa episode na ito at sa buong seryeng ito. Hindi natin ikukunwari na simple lang ang Biblia. Hindi rin natin kayo ituturing na parang isang taong nangangailangan ng mga nakahandang sagot nang hindi naiintindihan kung bakit. Talagang sisiyasatin natin ang aklat na ito, na sa totoo lang ay isang buong aklatan. Uunawain natin kung ano ito, kung paano ito isinulat, kung bakit natin ito mapagkakatiwalaan, at kung paano ito babasahin sa paraang tunay na magpapabago sa iyong buhay. Ngayon sa unang episode na ito, simple lang ang layunin. Kapag natapos mo ng panoorin, gusto kong masagot mo ng malinaw at may kumpiyansa ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Ano ang Biblia? Mukhang simple lang, pero halos walang nakakaalam ng sagot. Simulan na natin. Isipin mong nakatayo ka sa pintuan ng isang aklatan. Hindi isang maliit na aklatan, isang malaki na may iba't ibang seksyon. Pagpasok mo ay agad mong makikita na mayroong seksyon ng kasaysayan, seksyon ng tula, seksyon ng pilosopiya, seksyon ng mga liham, at seksyon ng mga propesiya. Bawat seksyon ay may kanya-kanyang aklat, kanya-kanyang wika at kanya-kanyang layunin. Walang sino mang papasok sa isang aklatan nang ganoon at kukunin ang unang libro mula sa unang istante nang hindi alam kung ano ang kanilang kinukuha. Walang sino man ang umaasa na ang isang manual ng batas ay magsasalita na parang isang tula. Walang sino man ang magugulat kapag ang isang aklat-aralin ay gumagamit ng mga dramatikong pamamaraan na hindi kailanman gagamitin ng isang aklat-agham. Iyan mismo ang Biblia, isang aklatan, at ang pag-unawa rito ay magbabago sa lahat tungkol sa kung paano mo ito babasahin. Ang pangunahing dibisyon, ang Biblia ay nahahati sa 2 pangunahing bahagi na pamilyar ka na sa pangalan, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay may 46 na aklat. Isinasalaysay nito ang kasaysayan ng mga tao ng Israel, ang paglikha ng mundo, ang pagtawag kay Abraham, ang pag-alis mula sa Ehipto, ang buhay ng mga hari, ang mga isinulat ng mga propeta. Ito ay isang kwento na sumasaklaw ng mahigit 2,000 taon at naghahanda hakbang-hakbang para sa pagdating ng isang taong mas dakila. Ang Bagong Tipan ay may 27 aklat. Nagsisimula ito sa 4 na salaysay ng buhay ni Jesus, ang mga ebanghelyo. Nagpapatuloy sa kwento ng mga unang tagasunod ni Kristo,
Tinatalakay ang mga liham na isinulat ng mga apostol sa mga unang komunidad ng mga Kristiyano at nagtatapos sa pahayag, isang pangitain ng mga huling panahon na puno ng makapangyarihan at simbolikong mga imahe. 73 aklat sa kabuuan. Bawat isa ay may kanya-kanyang tinig, kanya-kanyang layunin at kanya-kanyang wika. Mga grupo ng libro. Sa loob ng 2 malalaking seksyong ito, ang mga aklat ay nakaayos sa mga grupo at ang bawat grupo ay gumagana sa iba't ibang paraan. Sa Lumang Tipan, makikita mo ang Pentateuch, ang unang 5 aklat na iniuugnay kay Moises na nagsasalaysay ng mga pangyayari mula sa paglikha ng mundo hanggang sa pagdating ng mga tao ng Israel sa lupang pangako. Pinagsasama ng mga aklat na ito ang makasaysayang salaysay, batas at teolohiya sa paraang walang kapantay sa anumang ibang panitikan. Pagkatapos ay susunod ang mga aklat ng kasaysayan, Josue, mga hukom, ang mga aklat ni Samuel, mga hari, mga kronika. Isinasalaysay nila ang kwento ng Israel kasama ang mga tagumpay at kabiguan nito. Ang mga tagumpay at kabiguan nito, ang mga pantas na hari nito, at ang mga hangal na hari nito. Ito ay totoong kasaysayan ng mga totoong tao, kasama ang lahat ng mga kasalimuotan ng buhay. Nariyan din ang mga aklat ng karunungan, Job, mga awit, mga kawikaan, Ecclesiastes, awit ng mga awit. Ito ay mga aklat ng tula, karunungan, at pagninilay-nilay sa kahulugan ng buhay, pagdurusa, at pag-ibig. Kung nabasa mo na ng malakas ang isang awit at nadama mong ang mga salitang iyon ay naglalarawan ng eksakto sa iyong nararamdaman, ito ay dahil ang mga salitang iyon ay isinulat para sa layuning iyon. At nariyan din ang mga propeta, sina Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, at ilan pang iba. Hindi lamang sila mga taong humuhula ng hinaharap. Sila ay mga tinig na nagsalita sa bayan ng Diyos sa panahon ng krisis, nananawagan para sa katapatan, nagpapahayag ng paghuhukom at awa na nagtuturo sa isang bagay na darating pa. Sa Bagong Tipan, bukod pa sa 4 na ebanghelyo, makikita mo ang mga gawa ng mga apostol na nagsasalaysay kung paano isinilang at lumaganap ang simbahan sa buong mundo ng Mediteraneo. Nariyan ang mga liham ni Pablo na isinulat sa mga partikular na komunidad na may mga partikular na problema, puno ng malalim na teolohiya at praktikal na patnubay. At ang mga liham ng iba pang mga apostol, sina Pedro, Santiago, Juan, bawat isa ay may kani-kanilang natatanging pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus. Bakit mahalaga ito sa pagbabasa? Hindi mo binabasa ang isang liham sa parehong paraan ng pagbabasa mo ng isang tula. Hindi mo binabasa ang isang aklat ng kasaysayan sa parehong paraan ng pagbabasa mo ng isang tekstong propetiko na puno ng mga simbolo. Hindi mo binabasa ang isang batas sa parehong paraan ng pagbabasa mo ng isang salaysay ng digmaan. At ganoon din sa Biblia, kapag binabasa mo ang mga awit, nagbabasa ka ng sinaunang tulang Hebreo, puno ng mga imahe, metapora at mga eksaheradong pangungusap. Kapag sinasabi ng isang awit na ang Diyos ay isang bato, hindi ito nagtuturo ng heolohiya. Kapag inilalarawan ng isang propeta ang katapusan ng mundo gamit ang mga imahe ng mga hayop at dragon, hindi siya sumusulat ng isang script na science fiction. Nang sumulat si Pablo ng isang liham sa mga taga-Korinto tungkol sa mga pagkakabahabahagi sa komunidad, tumutugon siya sa isang partikular na problema sa isang partikular na konteksto, at ang pag-unawa sa kontekstong iyon ay ganap na nagbabago sa kung paano mo binabasa ang teksto. Mayaman ang Biblia dahil sa iba't iba ito. Ginagamit nito ang lahat ng mapagkukunan ng wika ng tao, salaysay, tula, batas, propesya, liham, pangitain, upang ihayag ang isang nag-iisa at mas dakilang katotohanan. Ang apostol na sumulat kay Timoteo ay nagsabi ng isang bagay na naging tanyag. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagtutuwid, paggabay at paghahanda para sa kabutihan. At ang sulat sa mga Hebreo ay inihahambing ang salita ng Diyos sa isang tabak na may 2 talim, buhay, aktibo, may kakayahang kumilala ng pinakamalalim na mga iniisip at layunin
ng puso ng tao. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagsasabing ang Biblia ay kinasihan ng Diyos? Kung ito ay isinulat ng 40 magkakaibang tao sa ganap na magkakaibang konteksto, paanong ang Diyos ay naroroon sa lahat ng ito? Iyan mismo ang makikita natin ngayon. May isang mito na kumakalat pa rin hanggang ngayon, lalo na sa mga taong unang beses palang lumalapit sa pananampalataya o may mga seryosong katanungan tungkol sa Biblia at panahon na para tuluyan na itong iwaksi. Ang mito ay ito: di umano'y idinikta ng Diyos ang Biblia. Isang eskriba ang umupo, kumuha ng panulat, at basta na lamang isinulat ang sinasabi ng isang banal na tinig, para bang ang Biblia ay isang uri ng literal na tala ng Diyos na nakikipag-usap sa sangkatauhan nang walang anumang pakikialam ng tao sa proseso. Kung totoo yan, ang Biblia ay magiging ibang-iba sana sa kung ano ito ngayon. Magiging pare-pareho ito. Magkakaroon ito ng iisang estilo, iisang bokabularyo, at iisang paraan ng pagsulat. Magkakapareho sana ng tunog ang lahat ng 73 aklat. Pero hindi iyon ang nangyayari. Mga totoong personalidad, mga totoong kwento. Kapag binabasa mo ang mga ebanghelyo, mabilis mong mapagtatanto na ang paraan ng pagsulat ni Mateo ay ibang-iba kay Juan. Si Lucas ay may isang mahalagang punto sa kasaysayan na wala kay Marcos. Si Marcos ay mabilis, direkta at matindi. Si Lucas ay maingat, organisado at halos parang isang periodista. Sinusuri ni Juan ang mga teolohikong kalaliman sa paraang hindi man lang nababanggit ng iba pang tatlo. Kapag binabasa mo ang mga liham ni Pablo, mararamdaman mo ang kanyang personalidad sa bawat linya. Madamdamin, minsan ay ironiko, minsan ay halos bastos, puno ng mga pilosopikal na argumento na may halong malalim na pagmamahal para sa mga komunidad na kanyang itinatag. Imposibleng basahin si Pablo at hindi maramdaman na mayroong isang tunay na tao roon, na may sariling kasaysayan, sariling mga pakikibaka, sariling natatanging paraan ng pag-iisip. Kapag binabasa mo ang mga awit, makikita mo ang mga taong dumadaing sa Diyos nang may kawalan ng pag-asa. Hanggang kailan, Panginoon? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hindi ito ang bokabularyo ng isang tekstong idinidikta ng isang mapayapa at walang emosyong banal na nilalang. Ito ay ang daing ng isang taong tunay na nagdurusa. Ang mga may akda ng Biblia ay totoong mga tao. May mga partikular na kultura, kontekstong pangkasaysayan at paraan ng pag-iisip. May mga tunay na limitasyon ng tao. May mga bokabularyo na hinubog ng mga wika ng kanilang panahon. Ang konsepto ng inspirasyon. Kaya ano ang ibig sabihin ng pagsasabing ang Biblia ay salita ng Diyos? Ang sagot na nabuo ng pananampalatayang Kristiyano at lalo na ng tradisyong Katoliko sa paglipas ng mga siglo ay mas sopistikado kaysa sa mito ng diktadura at mas maganda rin. Hindi pinalitan ng Diyos ang mga taong may akda. Kumilos siya sa pamamagitan nila. Siya ang nagbigay inspirasyon at ang salitang inspire ay nagmula sa Latin na nangangahulugang huminga. Sa paraang isinulat nila ang nais niyang isulat, ngunit gamit ang kanilang sariling tinig, sariling kultura at sariling personalidad. Ang Diyos ang pangunahing may akda. Ang mga tao ang tunay na may akda. Pareho ng sabay. Kung tila paradox ito, isaalang-alang ang pinakadakilang paradox ng pananampalatayang Kristiyano. Si Hesukristo. 100% Diyos at 100% tao, kasabay nito nang hindi inaalis ng isa ang isa pa. Ang pagiging tao ni Jesus ay hindi nagpapababa sa kanyang kabanalan, at ang kanyang kabanalan ay hindi nagbubura sa kanyang tunay at konkretong pagkatao na umiyak sa harap ng libingan ni Lazaro, na nakaramdam ng pagod, na nagugutom. Ang Biblia ay may katulad na lohika. Ang banal na pinagmulan ay hindi nagbubura ng pagpapahayag ng tao. At ang pagpapahayag ng tao ay hindi nagpapawalang bisa sa banal na katotohanan. Ang ikalawang konsilyo ng Batikano, isang malaking pagtitipon ng mga obispo mula sa buong mundo na naganap sa pagitan ng 1962 at 1965, ay gumawa ng isang dokumentong tinatawag na Dei Verbum, na sa Ingles ay nangangahulugang ang salita ng Diyos. Ang dokumentong ito ay tumatalakay ng tumpak dito.
kung paano maunawaan ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng mga taong may akda ng Biblia at kung paano basahin ng tapat ang kasulatan. Ano ang ibig sabihin nito sa pagsasagawa? Narito ang isang mahalagang bunga ng lahat ng ito na magpapabago sa kung paano mo binabasa ang Biblia. Kung ang mga may akda ay totoong tao na may totoong kultura at konteksto, kailangan mong seryosohin ang mga kontekstong iyon upang maunawaan ang kanilang isinulat. Ang isang tekstong isinulat 3,000 taon na ang nakalilipas sa gitnang silangan ay hindi gumagana sa ilalim ng parehong mga patakaran tulad ng isang aklat pang-agham noong ika-20 siglo. Nang ilarawan ng Genesis ang paglikha ng mundo sa loob ng 6 na araw, hindi ito pagsulat ng isang modernong manual ng kosmolohiya, kundi paggamit ng wika at mga mapagkukunang pampanitikan na magagamit sa kulturang iyon upang ihatid ang isang malalim na katotohanan tungkol sa kung sino ang lumikha ng mundo at bakit. Hindi ito nangangahulugan na ang Biblia ay mali kapag pinag-uusapan nito ang paglikha. Nangangahulugan ito na kailangan mong itanong, ano ang layunin ng may akda sa pagsulat nito? Ano ang nais niyang iparating? Para sa anong mambabasa siya sumusulat? Sa anong kontekstong pampanitikan na angkop ang tekstong ito? At ang matatag na pinatutunayan ng pananampalatayang Katoliko ay kapag naitanong mo ng tama ang mga tanong na ito, ang nais iparating ng Biblia, ang mga katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa sangkatauhan, tungkol sa kaligtasan, ay lubos na maaasahan. Hindi nagkakamali ang Biblia sa itinuturo nito. Ang ikalawang liham ni Pedro ay nagsasabi ng isang bagay na mahalaga. Walang propesiya ng kasulatan ang nagmumula sa sariling interpretasyon. Ang mga may akda ay pinakilos ng banal na espiritu. Tunay na tao, tunay na banal na inspirasyon. Dalawang elementong hindi nag-aalis ng saysay, kundi nagpupuno sa isa't isa. Ngunit kung ang Biblia ay iyan lang, isang aklatan ng 73 aklat, na isinulat ng 40 tao sa loob ng 1500 taon na may banal na pinagmulan na ipinahayag sa mga tinig ng tao, ano nga ba ang layunin ng lahat ng ito? Bakit ginawa ito ng Diyos? Ano ang gusto niyang sabihin sa atin? May isang paraan ng pagbabasa ng Biblia na nagdudulot ng higit na kalituhan kaysa kalinawan. At kakaiba, ito ang pinakakaraniwang paraan. Parang pagbabasa ng Biblia na parang isang manual. Isang aklat-aralin sa agham, naghahanap ng mga kasagutan tungkol sa kung paano nilikha ang sansinukob, gaano nakatanda ang daigdig, paano nagmula ang mga hayop. Isang aklat-aralin sa kasaysayan, naghahanap ng kumpirmasyon sa arkeolohiya para sa bawat detalye ng salaysay. Isang aklat-aralin sa batas, kumukuha ng mga tuntunin ng pag-uugali mula sa magkakahiwalay na mga talata, nang walang konteksto, nang hindi nauunawaan kung ano ang nauna at kung ano ang susunod. Kapag binasa mo ang Biblia bilang isang manual, mabibigo ka nito. Magmumukha itong magkasalungat, nakalilito, minsan ay marahas, minsan ay lumana. At mahihinuha mo na hindi ito gumagana, gayong sa katunayan, ang problema ay ang paraan ng iyong pagbabasa nito. Ang pangunahing layunin ng Biblia, ang Biblia, ay hindi isinulat upang maging isang manual ng anumang uri. Isinulat ito upang ihayag ang dalawang pangunahing bagay, kung sino ang Diyos at kung paano niya minamahal ang sangkatauhan. Iyan ang layunin. Iyon lang ang mayroon doon, ngunit napakalaki nito. Ang bawat isa sa 73 aklat, kasama ang lahat ng kanilang iba't ibang estilo at konteksto, ay nakaturo sa parehong direksyon. Ang kwento ni Abraham ay wala sa Biblia upang turuan tayo ng sinaunang antropolohiya ng gitnang silangan. Naroon ito upang ipakita kung ano ang ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos kapag ang lahat ng bagay ay tila imposible, at kung paano ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako kahit na hindi natin naiintindihan ang kanyang ginagawa. Ang aklat ng Siyob ay hindi naroon upang magbigay ng tiyak na pilosopikal na sagot tungkol sa pagdurusa. Naroon ito upang ipakita na ang Diyos ay naroroon kahit sa pinakamatinding pagdurusa at ang pagtatanong at pagdaing sa Kanya ay hindi kawalan ng pananampalataya, kundi tunay na pananampalataya. Ang mga ebanghelyo ay hindi isinulat
bilang mga talambuhay sa modernong kahulugan ng pamamahayag. Sinabi mismo ni Juan ito sa pagtatapos ng kanyang salaysay. Ang mga bagay na ito ay isinulat upang kayo'y maniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang layunin ay hindi impormasyon. Ito ay pagbabago, isang kwentong may simula, gitna at wakas. At narito ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam, ngunit binabago nito ang lahat. Ang Biblia ay nagkukwento lamang ng iisang kwento. May simula, gitna at wakas. Nagsisimula ang lahat sa Genesis. Lumikha ang Diyos ng isang mabuting mundo. Nilikha ang mga tao ayon sa kanyang wangis at nagtatatag ng isang relasyon ng pag-ibig at tiwala. Nasisira ang relasyong ito kapag nagpasya ang sangkatauhan na mamuhay nang wala ang Diyos, nang mag-isa, at ang mga bunga ng pagkakasira na ito ay kumalat sa buong kasaysayan. Ang gitnang bahagi ay ang kwento ng pagsisikap ng Diyos na ibalik ang nasirang relasyong ito. Tinawag niya si Abraham, nakipagtipan sa Israel, nagsugo ng mga propeta, pinalaya ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin at sinasamahan ang kanilang kasaysayan ng may halos hindi maintindihang pagtitiis. At ang buong kwentong ito ng tipan at pagtubos ay nagtatagpo hakbang-hakbang patungo sa isang sentral na punto. Ang pangunahing punto ay si Hesukristo. Nakasaad sa bagong tipan na lahat ng nasa lumang tipan, ang mga propesiya, ang mga batas, ang mga ritual, ang mga kwento ay tumutukoy sa Kanya. Hindi na parito si Jesus upang pawalang bisa ang lumang tipan, kundi upang tuparin ito, upang bigyan ng kahulugan ng lahat ng bagay na naghihintay ng mas malalim na kahalagahan. At ang wakas na darating pa ay ang kaganapan ng lahat ng ito, ang ganap na pagpapanumbalik ng kung ano ang nasira, ang tiyak na pagsasama-sama sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Paglikha, pagbagsak, tipan, pagtubos, kaganapan, iyan ang arkitektura ng buong Biblia. Isang sulat, hindi isang kontrata. Si San Agustin, isa sa pinakamahalagang palaisip na nalikha ng simbahan na nabuhay noong ika-4 at ika-5 siglo ng panahong Kristiyano, ay sumulat ng isa sa mga pinakakilalang parirala sa kasaysayan ng kaisipang Kristiyano. Sa kanyang personal na mga pagtatapat sa Diyos, sinabi niya, "Ang aming mga puso ay hindi mapakali hanggat hindi sila nananahan sa iyo." Binubuod ng pariralang ito kung ano ang Biblia, ang kwento kung paano tinutugunan ng Diyos ang pusong iyon na hindi mapakali. Hindi ito isang kontrata na puno ng mga sugnay. Hindi ito isang kodigo ng mga parusa. Isa itong liham ng pag-ibig, mahaba, masalimuot, minsan mahirap intindihin, puno ng mga kultural at makasaysayang detalye, ngunit mayroon itong pangunahing mensahe na hindi nagbabago. Mahal kita. Naparito ako para sunduin ka. Gusto kong makasama kita. Sumulat si Pablo sa isang komunidad sa Roma na ang kasulatan ay ibinigay sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. At ang pinakamahabang awit sa Biblia, ang 119 na may 176 na talata, ay may isang koro na inuulit sa iba't ibang baryasyon bawat ilang talata. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Isang lampara, hindi isang spotlight na nagbibigay liwanag sa lahat ng sabay-sabay. Isang lampara na nagbibigay liwanag sa susunod na hakbang. Ang Biblia ay para sa lahat. At isang huling bagay tungkol dito, ang Biblia ay hindi pag-aari ng mga teologo. Hindi ito isang aklat para sa mga nag-aral sa seminaryo, para sa mga may degree sa pilosopiya, o para sa mga nakakaalam ng Hebreo. Ito ay para sa lahat ng bayan ng Diyos, para sa magsasakang nagbabasa ng salmo sa umaga bago magsimulang magtrabaho, para sa ina na nagbubukas ng mga pahina at naghahanap ng salita ng kapanatagan sa isang mahirap na sandali, para sa kabataang may mas maraming tanong kaysa sagot at gustong maunawaan kung tunay nga bang umiiral ang Diyos. Para sa matatandang tao na kabisado ang teksto, ngunit may natutuklasan pa ring bago sa bawat oras na binabasa nila ito. Para sa iyo yan, eksakto kung sino ka. Ngunit upang mabasa ito ng maayos,
upang lubos na mailubog ang iyong sarili sa kwentong ito. Mayroong isang elemento na hindi alam ng maraming tao at mahalaga para maunawaan ng tama ang Biblia. Isipin mong nakakita ka ng isang libro na walang pabalat, walang pamagat, walang natukoy na autor. Biglang nagsisimula at nagtatapos ang teksto. Itatanong mo, saan ito nanggaling? Sino ang sumulat nito? Bakit ko dapat paniwalaan na ito ay tunay? Sa Biblia, ang mga tanong na ito ay may konkretong mga sagot. At ang mga sagot ay nagmumula sa isang institusyon na umiral na sa loob ng 2,000 taon. Sino ang sumulat ng Biblia? Noong mga unang siglo ng Kristyanismo, maraming teksto ang kumalat. Mga ebanghelyo, liham, pangitain, at mga kwento ng mga apostol. Ang ilan ay totoo, ang iba ay may kaduda-dudang pinagmulan, at ang iba naman ay malinaw na huli o pilipit. Paano natin malalaman kung alin ang mga tunay? Ang simbahan sa pamamagitan ng mga obispo na nagtipon sa mga konseho gamit ang mga pamantayang pangkasaysayan, teolohikal at espiritual na binuo sa paglipas ng mga henerasyon ang siyang dahilan ng pag-unawang ito. Sa mga konseho ng Hippo noong 393 at Carthage noong 397, formal na itinatag ang listahan ng mga aklat na bumubuo sa Kristiyanong Biblia. Nangangahulugan ito ng isang mahalagang bagay na hindi laging malinaw, hindi ang Biblia ang lumikha ng simbahan. Ang simbahan, sa diwa ng komunidad ng pananampalataya na nagtipon sa paligid ni Jesus, ay umiral na bago pa man maisulat, makopya at maipamahagi ang anumang teksto ng bagong tipan. At ang komunidad ng pananampalatayang ito, sa patnubay ng banal na espiritu, ang nakakilala kung aling mga teksto ang nagdadala ng salita ng Diyos. Ang tripod ng pananampalatayang Katoliko, ibinabatay ng tradisyong Katoliko. Ang pananampalataya nito sa tatlong haligi na magkakasamang nagtutulungan, ang kasulatan, ang tradisyon at ang tinatawag na magisterium na siyang autoridad sa pagtuturo ng simbahan. Ang tatlong ito ay hindi magkaribal, sila ay komplementaryo. Ang kasulatan ay ang salita ng Diyos na ipinadala sa pamamagitan ng pagsulat. Ang tradisyon ay ang salita ng Diyos na ipinapasa sa buhay ng simbahan, sa mga sakramento, sa panalangin, sa pagpapatotoo ng mga banal, sa mga gawaing nagmula sa mga apostol at naipasa mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi. Ang magisterium ay ang autoridad na natanggap ng simbahan mula kay Jesus. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin upang tapat na bantayan at bigyang kahulugan ang banal na kasulatan at tradisyon. Ang dokumento ng ikalawang konsilyo ng Batikano tungkol sa salita ng Diyos ay nagsasaad na ang kasulatan, tradisyon at ang magisterium ay malapit na magkakaugnay at magkakaugnay, kaya't ang isa ay hindi maaaring umiral nang wala ang iba. Bakit hindi binibigyang kahulugan ng mga Katoliko ang Biblia sa kanilang sariling paraan? Nagbabangon ito ng isang tanong na kung minsan ay nagdudulot ng pagkabalisa. Hindi ba maaaring basta na lang kunin ng isang Katoliko ang Biblia, basahin ito, at gumawa ng sarili nilang mga konklusyon? Maaari at dapat mong basahin ang Biblia. Iyan ay mahalaga. Ngunit ang interpretasyon ay hindi lamang isang individual na gawain at hindi ito sensura, ito ay proteksyon. Isipin ito sa ganitong paraan. Kung ang bawat tao ay makakabuo ng anumang konklusyon na gusto nila mula sa Biblia, batay lamang sa kanilang personal na pagbasa, nang walang anumang panlabas na pamantayan, ano ang mangyayari? Ginawa na nito. Ito ang nagpapaliwanag sa pagkakaroon ng libu-libong iba't ibang denominasyong Kristiyano. Ang ilan ay may mga doktrinang radikal na magkasalungat na lahat ay nagsasabing ibinabatay ang kanilang sarili sa iisang Biblia. Hindi sinasabi ng simbahan na hindi ka maaaring mag-isip. Sinasabi nito na hindi ka nag-iisa sa pag-iisip, na mayroong isang komunidad ng pananampalataya na may 2,000 taon ng pagbabasa, pagninilay-nilay at pagbibigay kahulugan sa teksto, at na ang tradisyong ito ng pagbibigay kahulugan ay isang napakalaking kayamanan, hindi isang bilangguan. Mahigpit na ipinapahayag ng unang liham ni Pedro ang tungkol dito, ang simbahan, ang haligi at pundasyon ng katotohanan.
At nagbabala ang ikalawang liham ni Pedro na walang propesya ng kasulatan ang nagmumula lamang sa kani-kaniyang interpretasyon. Nasa misa mo na ang Biblia. At narito ang isang bagay na hindi namamalayan ng maraming Katoliko, ngunit mahalaga. Kung regular kang dadalo sa misa, nakikipag-ugnayan ka na sa Biblia linggo-linggo. Sa bawat pagdiriwang, ang simbahan ay nagbabasa ng isang sipi mula sa lumang tipan. Umaawit ng isang salmo, nagbabasa ng isang sipi mula sa isang liham ng mga apostol, at nagpapahayag ng isang sipi mula sa Ebanghelyo. Sa loob ng 3 taon, ang siklo ng mga pagbasa para sa misa ay sumasaklaw sa halos buong Biblia. Hindi mo kailangang maging eksperto sa kahit ano. Pinapakain ka na ng salita ng Diyos sa tuwing nakikilahok ka sa pagdiriwang. Ang misa sa isang tiyak na kahulugan, ang pinakamatanda at pinakakonsistente na paaralan ng pagbasa ng Biblia sa mundo. May kakilala ka ba na naghahanap ng mga kasagutan tungkol sa pananampalataya, ngunit hindi alam kung saan magsisimula sa Biblia? Minsan, ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang lakas ng loob. Hindi ang pagkaalam na mas may katuturan ang Biblia kapag binabasa sa loob ng isang komunidad na 2,000 taon nang nakakaalam nito. Kaya, ano ang Biblia? Ibuod natin ang iyong nakita ngayon. Una, ang Biblia ay isang aklatan, hindi isang aklat. Binubuo ito ng 73 magkakaibang teksto na isinulat sa loob ng 1,500 taon sa ganap na magkakaibang estilo, kasaysayan, tula, batas, mga liham, mga propesiya, mga pangitain. Upang mabasa ito ng maayos, kailangan mong maunawaan ang genre ng bawat teksto, ang konteksto kung saan ito isinulat, at ang nilalayong mambabasa. Sinumang papasok sa aklatan at babasahin ang lahat sa parehong paraan ay lumalabas na nalilito. Pangalawa, ang Biblia ay kinasihan, hindi idinikta. Hindi ginamit ng Diyos ang mga tao bilang mga robot. Kumilos siya sa pamamagitan ng mga totoong tao kasama ang kanilang mga kultura, personalidad at limitasyon sa paraang ang huling resulta ay maghahatid ng katotohanang nais niyang iparating na ipinahayag sa tunay na wika ng tao. Nangangahulugan ito na kailangan mong seryosohin ang banal na pinagmulan at ang makataong pagpapahayag ng teksto. Pangatlo, ang Biblia ay isang liham ng pag-ibig, hindi isang teknikal na manual. Ang layunin nito ay hindi upang sagutin ang mga tanong na siyentipiko o magbigay ng isang kodigo ng mga patakaran. Ito ay upang ihayag kung sino ang Diyos at kung paano niya minamahal ang sangkatauhan. Isang natatanging kwento na nagsisimula sa paglikha, dumaan sa tipan at pagtubos, at matatagpuan ang ganap na sentro nito kay Hesukristo. Pang-apat, ang Biblia ay lumalakad kasama ng simbahan. Ang komunidad ng pananampalataya ang kumilala kung aling mga teksto ang bumubuo sa Biblia, ang nagpreserba at nagpahatid ng teksto sa loob ng 2,000 taon at patuloy na siyang natural na konteksto para sa pagbasa at interpretasyon nito. Hindi lamang ang 4 na puntong ito ang dapat malaman tungkol sa Biblia. Ito ang simula. Ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang lahat ng iba pa. Ang hamon ng linggo. Bago ang susunod na episode, isang simpleng ehersisyo, ngunit tiyak na magugulat ka. Kunin mo ang Biblia na nasa bahay mo. Buksan mo ito sa talaan at bilangin mo ang mga libro. Huwag mo munang basahin, ikwento mo na lang. Makakakita ka ng 73 aklat, 46 sa lumang tipan, 27 sa bago. At kapag isinara mo ang talaan, may kakaiba. Wala ka ng hawak na aklat, may hawak ka ng aklatan. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari sa susunod na episode? Pero sandali lang, may isang detalye na mag-iiwan sa iyo ng isang malaking tanong sa iyong isipan sa sandaling mabilang mo ang mga librong ito. Kung kukunin mo ang Biblia mula sa iyong ebangheliko na kapitbahay o katrabaho at bibilangin ang mga aklat nito, makakakita ka ng 66, hindi 73. 7 aklat ang kulang. Bakit? Sino ang nag-alis ng mga aklat na iyon? Kailan? Sa anong autoridad? Mas marami bang aklat ang Bibliang Katoliko o mas kaunti ba ang aklat ng Bibliang Protestante? Sino ang tama? Sa susunod na episode, sisiyasatin natin ang kwentong ito
na mas kawili-wili, mas komplikado at mas mayaman kaysa sa inaakala mo. Kinasasangkutan nito ang Hudaismo noong unang siglo, ang Reformasyon noong ika-16 na siglo, isang mongheng Aleman na nagngangalang Martin Luther at isang desisyong naghati sa mundo ng mga Kristiyano hanggang sa kasalukuyan. Kung gusto mong tunay na maunawaan ang Biblia, isa ito sa pinakamahalagang kwentong maaari mong matutunan. Hanggang doon.